Pag-usapan natin tong trust and approval rating daw nila Inday Sara, bumaba daw. Pakinggan natin. Ang pagbaba trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Babala tuloy ng isang eksperto, posible maapektuhan nito ang tsansa ng mga pambato ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Ayan, yan talaga tayo magbabantay, mga boss. Kasi ang trust and approval rating ni Bongbong bumaba. Kapag ang trust and approval rating ni Bongbong bumagsak, putang ina, tapos magugulat kayo mga survey na inilalabas nila. Di ba may nakikita kayo mga survey nilalabas nila? Lahat ng mga senatoriables ni Bongbong pasok sa top 10. Pasok sa top 12, Magic 12, yung lahat ng mga senatoriables na ni Bongbong. Napansin nyo? Pero bagsak ang approval and trust rating ni Bongbong Marcos. Saan ka makakita ng ganun? Imposible yun. Walang tiwala kay Bongbong yung mga tao, bagsak, tapos matataas sa survey yung mga kinakandidato niya. Doesn't add up. Tangina, alam mo na rigged, alam mo na lokohan, alam mo na katarantaduhan. Yung mga lumalabas na surveys lately. Kabobohan talaga yun. Dito kayo mapapaisip eh. Approval and trust rating ni President Bongbong Marcos bumagsak. Bagsak na, bumagsak pa. Tapos, biglang lalabas yung survey. Number 1 si Erwin Tulfo, number 2 si ganito, pasok si ganyan, pasok si ganito, pasok si ganito. Lahat, puros bongbong puros mga bongbong BBM lineup. So, paano yun? Pwede ba yun? Pwede ba na ganun? Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Sa gitna ng patuloy na bangayan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, patuloy din ang pagbaba ng approval at trust. Yan yung sinasabi natin na how are you gonna be so sure? Kayong mga senador, paano kayo makakasiguro na si Bongbong Marcos kaibigan nyo talaga, na si Bongbong Marcos mahal kayo o nirespeto kayo? Tangina, kung ito nga si Inday Sara na nagpanalo sa kanya, walang pakundangan na binalahura nila, paano pa kaya kayo mga senador? Di ba? So paano mo naman sasabihin, ikaw ngayon bilang isang botante, sasabihin mo ngayon na naniniwala ka kay Bongbong Marcos, iboboto ko tong mga senador na lineup niya dahil yan yung mga pinili niya na talagang makakatulong sa bayan. Putangin na yan. Paano pipiliin yung mga yun? Ibagsak nga sa survey to. Palpak nga ang mga desisyon nito. Pul-pul nga itong presidente na to. Paano mo iboboto yung mga senatoriables na yan? Kaya nga sabi ko nga delikado yung mga senatoriables ni Bongbong Dahil maraming tao talaga ngayon ang galit. Hate votes talaga ang mangyayari ngayon. Sabi ko sa inyo, si Donald Trump is not the best choice for the US. Pero siya pa rin yung nanalo. Why? Because they hated Biden so much na lahat ng i-endorse ni Biden, wala silang pakialam. Ayaw nila. Tulad yun, yung Kamala Harris, ayaw nila. Di ba? Ganun katindi ang hate votes. So kung ako, sila Bong Revilla, yung ibang mga kumakandidato na in-endorse nito ni Bongbong, kung ako, kakabahan ako. Why? Because palapit yung election, pasama yung trabaho nito. At sigurado ako, sa ginawa nito kay Inday Sara, maraming dismayado sa kanya, damay, pati yung mga senatoriables na tumatakbo under his ticket. Kaya delikado kayo talaga dyan. Maaaring nakikita nyo, yung lakas namin sa social media. Pag tinignan nyo yung mga comments sa mga post ng mga pro-government, ang gaganda. Paano? Puro troll. Pag chinek mo, mga Vietnamese yung mga pangalan, nakalock profile. Kaya mukhang maganda. Pag tinignan mo yung mga pages nila, umaati ka mo engagements. Pero pumunta ka sa grounds, kausapin mo tao, punta ka palengke, kausapin mga tao sa palengke. Mga driver ng taxi, mga pulis, mga sundalo na low ranking. Puntahan mo, kausapin mo. Lahat sila, pare-pareha sila ng sentimiento. Yung mga troll, di pa naman nakakaboto. Di ba? So, yari sila dyan. Ratings nila sa mga nakalipas na buwan. Sa pinakahuling ulat sa bayan, national survey ng Pulse Asia nitong Nobyembre, nabawasan ng 2 percentage points ang approval rating ng Pangulo.
48% na lang ito kumpara sa 50% noong Setyembre. Bumaba rin sa 47% ang trust rating ni PBBM, habang mas malaki naman ang nabawas kay VP Sara, 10 puntos. Kung makikita mo, 10% yung ibinaba ni Inday Sara. Dapat ba tayong mag-alala dyan sa 10% na yan? Hindi. Why? Mantakin mo, lintik yung efforts nila para sirain si Inday Sara. Tapos, ganito lang, mas mataas pa rin siya. Siya pa rin yung pinagkakatiwalaan. Mababa ito. Kung ikukumpara natin ito sa panahon ni PRRD, mababa ito. Pero ngayon, grabe kasi ang paninira sa mga Duterte. Grabe ang paninira kay Inday Sara. Si PRRD never tinry i-impeach. Pero si Inday Sara, Vice President pa lang, ini-impeach na. Ganun katindi ang trabahong ginagawa nila kay Inday Sara. They are, sabi nga ni Amy Marcos, spending billions and billions of pesos just para sirain itong aling ito. And yet, and still, hindi pa rin bumabagsak ng todo-todo yung kanyang trust rating. Mas mataas pa rin ang tiwala sa kanya ng tao kaysa kay Bongbong Marcos, kahit na ilang porsyento lang yan. Sabihin na natin, peke ito, Pulse Asia to eh. Let's say peke ito. Hindi tayo naniniwala na bumaba 10% yung kay Inday Sara. Pero kung sakali man na totoo ito, bumaba ng 10% si Inday Sara, aba, ito lang ang inabot, ito lang ang kinaya ng propaganda ng mga komunista, ng mga congressman, ng mga troll farm, ng administrasyon. Ito lang ang kaya nilang i-produce. 10% dip, pagbaba ng 10% ng kanyang trust rating and approval rating. Tangina, you are not doing well. Mahina yung propaganda nyo, doblehin nyo pa. Galingan nyo pa. Oo, for more than 2 years yun ang pinagtutulungan yung tao, and still, gumastos na kayo ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, and still, si Inday pa rin ang pinakamataas ang trust rating sa inyo. Di ba? So, ibig sabihin, wala talaga kayong pag-asa. Kasi come January, nag-aantay na yung tao ng pagbabago. Na kung wala pa ring pagbabago, I am sure, sabi na nga ni Trillanes hindi nyo na kayang tapusin niyang inyong termino. Paktay kayo ngayon. Hindi man lang na single digit, di tulad ng kay Tambaluslos na point lang. Ayun na nga So, dapat ba tayong mag-alala dito? Hindi. Dapat pa nga tayong matuwa sa kabila ng lahat ng pagtutulong-tulong nila against Inday Sara, confidential funds, piatos, binabago-bago pa yung mukha niya, pinapapangit siya sa social media. Ganun talaga pag maganda ka, pinapapangit ka. So, sa lahat ng mga ginagawang yan, kaliwat kanan nitong mga nitong mga kalaban ni Inday Sara, namamayagpag pa rin siya. Putangina, dapat bawiin ng mga handler ninyo, lalo na kayong mga vloggers na binabayaran ni Tambaluslos, dapat bawiin yung mga binabayad sa inyo. Hindi kayo effective na mga influencers. Ang ibinaba ng approval rating niya na nasa 50% na lang. Ang kanyang trust rating bumaba rin sa 49 mula sa 61%. Nung kinandak itong survey, dito lumabas yung kanyang outburst, yung kanyang political meltdown, yung kanyang mga statements against the administration. And among many others, of course, syempre, nandito na rin yung mga impeachment cases that were filed against her. Bukod sa Pangulo at sa Vice Presidente, Diyan na lahat yun. Impeachment, Mary Chris Piatos, yung meltdown. Diyan na lahat yun. 10% lang yung ibinaba. Tangina. Patay kayo niyan. You're not doing a great job. Ika nga. Oo, kasi sooner or later, sabi ko nga sa'yo, si Inday hindi pa siya palaban. Ngayon pa lang siya nagiging palaban. Pag nagtuloy-tuloy yung pagiging palaban niya at in-expose kayo ng in-expose ng mga yan, tapos biglang mayroon mga susuporta pang mga military personnel kay Inday Sara, mga private sectors, yari kayo dyan.
nabawasan din ang grado ng mga pinuno ng Kongreso. Si Senate President Cheese Escudero bumaba sa 53 at 51% ang approval at trust ratings. Pero mas dumausdos ang ratings ni House Speaker Martin Ito, Romualdez. masaklap, putang ina. Tingnan mo, oh. Yung hindi mo na nga mapabagsak si Inday Sara, hindi mo na magalit yung tao sa kanya, papogi ka ng papogi, speech ka ng speech para kang presidente, nakikipag-meeting ka kahit hindi mo naman trabaho, meron kang magandang pakay sa gobyerno, bigay ka na ng bigay ng ayuda, pero putang ina, hindi ka mahal ng tao. Yan yung nakakadiri sa lahat. Kaya nga yung sinasabi dito ni Inday Sara kay Martin Romualdez, tigil mo na yung pangarap mo. Hindi ka magiging vice president or presidente. Ayaw sa'yo. Even the Congress, ayaw na maging maging vice president ka. Senate, ayaw din na maging vice president ka. Lalong-lalo na yung Pilipinas. Ayaw kang maging vice president o kahit na senador nga lang. Baka hindi ka mananalo, vice president, presidente pa. So itigil mo na kasi yung mo. Alam mo, Romualdez, may pag-asa pa tong bayan natin kung ititigil mo yung kahayupan mo. Ititigil mo yung kakupalan mo, yung pagiging ganid mo, yung pangarap mong maging presidente balang araw. Itigil mo yan, pusta tayo, gaganda bayang Pilipinas. Oo, kasi kung ititigil mo yan, tas magtatrabaho kayo, magtatrabaho Senate, magtatrabaho ang Vice President, magtatrabaho Presidente, gaganda Pilipinas. Pero hindi, puros kayo kasi puros kayo mga politiko, nang puros kayo pamumulitika, hindi na kayo natapos, mga hinayupa kayo. Romualdez, kapansin-pansin naman sa survey na marami-rami rin ang sumagot ng undecided nang tanungin kung anong ratings ang ibibigay sa apat na opisyal. Paliwanag ni Professor Calilong, epekto raw ito marahil ng bigla ang pagkakawatak-watak ng unit team dahil hindi alam ng supporters nila kung kanino sila kakampi at paano sila magre-react sa batuhan ng issue ng mga Duterte at Marcos. Ang isa pa raw nakakabahala ay ang maagang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Kung magtutuloy-tuloy daw kasi ang ganitong trend hanggang sa susunod na taon, hindi malabo maapektuhan nito ang tsansa ng mga manok ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Yes, definitely. No. The midterm elections is always a testament vote to the administration. So whether or not the public has the sabihin na natin the confidence to the president, makikita natin yan dito sa kakalabasan ng ating election. Iginagalang naman ng Malacanang ang opinyon ng publiko base sa survey pero naniniwala silang hindi nakakahon sa survey ang scorecard ng administrasyon. No, ito na kapag survey, pagka hindi pabor sa inyo, hindi kayo naniniwala, pero kapag mataas ang grado ninyo, tuwan-tuwa ako. Tsaka Bersamin, parang yung salita mo, hindi naman kailangan ng opinion mo. Hindi ka naman presidente ng Pilipinas, puro ka. Ba't si Bongbong, ayaw mo nang pagsalitain? Bobo ba talaga yun? Wala ba talagang alam? Tanga ba talaga magsalita? Kaya kayo na lang ng kayo ang nagsasalita para sa kanya? Hindi niya kaya. Cannot be reached na naman siya ngayon. Hindi naman siya matagpuan. Kaya kayo na naman ng kayo ang nag-i-stay statement tungkol dyan. Pabayaan niyo siya magsalita. Hindi naman kayo binoto ng tao eh. Hindi naman kayo ang ginawang presidente ng Pilipinas. Kayo yung bigay ng opinion. Hindi naman kailangan yung mga opinion nyo. Kapag ito lang kasi ang pinagtuunan ng pansin, ay mababaliwala daw ang iba pang mahahalagang sukatan ng pag-asenso tulad ng kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayan. So, bahala na kayong magdesisyon kung ano yung paniniwalaan nyo, pero para sa akin, this is a win for us kasi nakikita natin na kahit na ganito nangyayari sa bayan natin, ganito ginagawa nila sa mga Duterte, ay hindi pa rin nagbabago at mas lalong lumalakas actually yung suporta ng mga tao sa mga Duterte.